Pahabol. Senator Laila de Lima, ulitin ko na naman. Oh. Sorry talaga, biktima lang ako at biktima ka rin sa nakaraang administrasyon na walang katotohanan ang lahat ng ginawa sa atin. Sorry talaga, Ma'am Laila. Hindi lang yan. Natatawa nga ako eh. Mga salita nila pag-executive eh. Yung isa naman baka naman masaktan pag sinabi ko. Pati yung anak niya, sinusulong. Wala namang kaalam-alam din sa lawmaking. Bakit pa kayo ganyan? Grabe, tuloy na ho talaga, no? Para doon sa mga kababayan nating taga-Albuera, mag-ingat ho kayo. No? Kasi itong si Kerwin Espinosa, okay lang ho sana yung paiyak-iyak nyo na yan, sir. Kung di kayo self-confessed drug lord. Diba? Kaso, inamin nyo ho eh. Pwede naman marami lang nag-aakusa sa inyo pero i-deny nyo yan. Kaso ang problema ho, inamin nyo. Nag-confess ho kayo na kayo ay isang drug lord. Yan ho ang problema nyo. Ngayon, para doon sa mga kababayan nating taga-Albuera, kung sakali hong manalo yan, nasa sa inyo na ho yan. Mga ebidensya nilatag na sa Senado noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kung saan, ang bali-balita ho dyan sa Albuera, nabibili lang daw sa tindahan yang yang illegal na pulburon. Kaya mag-ingat ho kayo, no? Marami hong panluloko, maraming nanloloko ngayong mga panahon na to. Kaya piliin niyo ho ng maigi yung iluluklok nyo diyan sa Albuera Leyte. Pero bago natin panoorin yan at ito pa lang si Attorney Panelo, no? Tama nga naman yung sinabi niya. Hindi porket naging senador ang iyong kapatid, tatay, nanay, ito naman ho ngayon anak ang ipapasok nila dyan sa Senado. Dahil, diretsuhin na ho natin, kung hindi man itong si Camille Villar ang tinutukoy nitong si Attorney Panelo, tayo yun ho ang tinutukoy natin. Hindi porket naglingkod sa Senado yung iyong ama, kapatid, nanay, obligado ka rin dapat na tumakbo. Marami ho tayong kailangan dyan na merong prinsipyo at paninindigan na wala dyan sa lineup nitong si Marcos Jr. Pero bago ho natin na pag-usapan yan, ay ang paiyak-iyak pa nitong si Kerwin Espinosa at paghingi niya ng tawad dito kay Laila de Lima. Kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dito. Sa mga gustong sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button para kayo ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan, gusto ho muna natin umpisahan ang ating reaction video dito sa tanong ng mga media dito kay Kerwin Espinosa. Pakinggan nyo ho ito mga kababayan. Kayo ay hawak ho kayo sa inyong mga kinauupuan ha. Ito ho. At yung mga, mabilis lang na background. At hindi naman ho yung mga senador ang nag-akusa dito kay Kerwin Espinosa o kung sino pa man, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mismong mga tao sa Albuera ang nagsubong ho kay Tatay Diggs na talagang napakatalamak ng illegal na droga diyan sa Albuera noong hawak pa nitong mga Espinosa yang lugar na yan. Kaya mag-ingat ho kayo. Ito, pakinggan ho natin. Ang tao kasi talagang may pagbabago yan sa kanyang sarili. Lalo na mamulat siya na ang dating ginagawa ay mali at masama. Magbago yan basta hindi yan loko-loko. Pero kung loko-loko na yan, hindi na talaga magbabago yan. Pero ang tulad ko na nagplano ng maging public servant, kayo na ang humusga kung ako ba ay nagbago o wala ba. Ibig sabihin talagang kung ngayon nagbago ka na o magbabago ka pa lang, wala akong pakialam. Ibig sabihin dati talaga self-confess ka. Ibang klase o, di ba? Kaya pakaisipin nyo mga kababayan natin taga-Albuera, kung sino man ang kalaban nitong si Kerwin, yun ho ang ating sinusuportahan. Pahabol. Senator Laila de Lima, ulitin ko na naman. Sorry talaga, biktima lang ako at biktima ka rin sa nakaraang administrasyon na walang katotohanan ang lahat ng ginawa sa atin.
Sorry talaga, Ma'am Laila. O bakit mo tinatanong ang mga nakakarinig sa'yo o yung mga taga Albuera kung nagbago ka na, kung hindi naman pala totoo, biktima ka lang ng nagdaang administrasyon. So wala kang dapat gawin na pagbabago kung ikaw biktima lang ng nagdaang administrasyon. Yan na nga ba sinasabi natin, mag-ingat ho kayo dyan sa mama na yan. At ang pinagtataka ho natin dito, kasi yung pagtakbo ho sa politika, hindi ho konting pera ang kailangan diyan. Makinarya ho, pera ang kailangan diyan sa pagtakbo na 'yan, no. Ngayon, kung itong si Kerwin meron pa siyang lakas na tumakbo, puwersa, pera para tumakbo ng mayor diyan sa Albuera, aba, mag-ingat-ingat ho kayo. Kailangan niyo hong bantayan yang mama na 'yan dahil ano 'yan, self-confess 'yan, eh. Inamin ho niya na talagang nagtitinda ho siya ng pulburon o lord nga siya, eh. 'Di ba? Ibig sabihin sa kanya ho kumukuha yung mga taga-benta ng mga tulak. Hindi pa ho yung mga tulak, yung nasa gitna. Sa kanya ho kumukuha, 'di ba? Self-confess sir, hindi naman ho natin puwedeng baguhin yung yung report ng yung inyong testimonya nung mga naunang panahon, 'di ba? Dito naman ho mga kababayan, pakinggan niyo ho ang sasabihin niya habang umiiyak-iyak pa siya. Oh. Iyak lang. Oh. Yung katabi mo, abogado mo ba yan? Gutom na gutom yung katabi mo, brad, Ako ng toko. Umiiyak yung kliyente mo, ikaw pasubo-subo ka lang. Patuloy po. Sir, ang pagiging angkali po ng Albuera ay may mabigat po na responsibilidad. So, paano niyo po na napaghandaan ito at sa paparating po na campaign period, ano po yung mga... Para sa mga taga-Albuera, mag-ingat-ingat po kayo kasi handa hong gawin ang lahat nitong mama para manalo, eh. Mantakin nyo para kahit panghingi ng tawad, nanghingi ho siya ng tawad dito kay Dilima. Ngayon, sa national television, umiyak ho itong kumag na to. Yan ho ang kaya niyang gawin para lamang maibalik siya dyan sa kanyang pwesto bilang mayor dyan sa Albuera. Kaya, naku, mag-iingat-ingat ho kayo dyan sa mating na. paghahanda niyo Grabe po na po. para sa darating Tuloy, na... game. Sa aming mga plano, hindi lang po ako ang nagplano, pati yung mga kasamahan ko, mga konsihales. Yung mga kasamahan mo, sir, medyo nakakatakot din ang pagmumuha, Abo, malayo ang tingin nitong isa na to. Nakita namin ang problema sa Albuera. Anong problema? Droga problema dyan, di ba? Tapos self-confess magiging mayor, palakpakan yung gano'n. Kahit saan naman ho ngayon, problema, illegal na droga, korupsyon. Pero yung mga nasa baba, yung mga kapitan, yung mayor, yung konsehal, medyo konti-konti na lang. Marami pa rin nakukurakot yung mga yan. Pero ang sinasabi ho natin dito, kahit saan ho tayo pumuntang bahagi ng Pilipinas, problema ho talaga ngayon, illegal na droga. Ngayon mag-ahalal kayo ng self-confess na drug lord. Palakpakan nyo yung mga sarili nyo kay Diyos Albuera. Kaya plano namin na bigyan solusyon ang lahat. Hindi man mangyari na instant, pero may mga gagawin kami na mga plano. Sarap ng subo ni attorney Huwag mo kasing gutumin, sir. Baka naman ginugutom Na mo. ma-implementar dito. O yung iba na ito naman, ano naman trip nitong isa na to? Bakit tinitingnan niya tong baso? Ano ba, mga bangag din ho ba kayo? Nagtatanong ako Kasi nagsasalita yung mayor nyo, yung isa subo-subo, yung isa malayo tingin, yung isa naman hawak-hawak ang baso. Naku po. Sa lungsod ng Albuera. Sir, I'm curious lang po ako. So, Paiyak-iyak pa talaga tong sigat. Wala na talaga. pwede po namin malaman kung meron bang personalities na behind po sa inyong pagtakbo sa pagiging Yung behind sa pagtakbo niya, ako nasasagot. Yung mga taong nagpabaliktad sa kanya. Siguro yung mga tao ding nakapagpalaya kay Dilima.
Collaborate sila ngayon eh. Papasori kay De Lima, na pinatakbo siya, pinalaya siya, self-confess, palakpakan. Nako. Bangag talaga tong gobyerno to. Pangklase. Hayaan na natin ang investigasyon na umusad kasi lalabas at lalabas ang tunay na tao kung sino at sino rin ang may kasalanan. Dapat lang makulong. Yan nga po. Kayo, anong take nyo dito sa ano na to, dito sa paiyak-iyak nitong si Kerwin Espinosa? Actually, meron pa ho dito, tinanong itong si Kerwin, kaugnay dito sa ICC, no? Pakinggan na rin ho siguro natin itong, nung tinanong itong si Kerwin Espinosa, kaugnay dito sa ano, kinahaharap na problema na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ho mga kababayan. Lipat-lipat lang ho tayo. Mabilis lang naman ho yan. Ito, game. Pakinggan na rin ho natin to. Rekta na tayo, rekta game. Ang nangyari sa aking ama na naging mayor sa lungsod na ang Albuera, ang nangyari sa kanya Nagurguryo, no? Nagurguryo eh. kamatayan. Sana maimbestigahan talaga ng ICC para makamit namin ang tamang hustisya at mananagot ang mga taong may kasalanan at mga taong nasa likod ng pangyayari na patayan dito sa Albuera. Hindi lang sa aking ama, pati na sa buong mundo. Tindi, buong mundo. Kung ang ano pala, yung talagang panawagan mo, buong mundo, eh, kayo na hong bahala dito kay Kerwin. Anak ng toko, buong mundo. Ayun na nga ho mga kababayan, no? Atin lang naman ho dito, simple lang. Lagi ho natin sinasabi dito sa PH Update, pagdating dito sa issue ng illegal, ipinagbabawal na pulburon o ipinagbabawal na droga, kung ano mang klaseng kontrabando yan, hindi ho mai-involve ang inyong pangalan kung hindi nyo tinignan, hinawakan, at kung nakita nyo yan, tumakbo kayo, umaripas kayo ng takbo nung nakita nyo yan. Hindi kayo mai-involve dyan. Ganun lang ho kasimple yan. Ngayon, para doon sa mga individual na nakaladkad ang pangalan dyan sa illegal na droga na yan noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, 95 to 98% involved ho talaga kayo dyan. No, talagang hinawakan nyo yan, tinignan nyo yan, no, di ba? Talagang malaman, tinikman nyo yan. Pag na-involve ang pangalan nyo, napasama kayo sa drug watch list. Ang laki ng pera ng gobyerno. Laki ng pera ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ang dami nga na-absuelto nun, di ba? Hindi naman lahat ng nasama doon eh. Yung iba, di ba, tinanggal din doon sa listahan pagka napatunayan na yung general, mayor, o kung sino mang Poncio Pilato yan, napatunayan na hindi naman talaga sila involved. But linagay lang sila doon nung kanilang mga galit sa kanila na malapit kay Tatay Digong. Di ba? Natanggal din naman yung ibang mga politiko na yun. Pero pagka ikaw, ang nagsusumbong na mismo yung mga tao doon sa lugar nyo, kagaya dyan sa Albuera, na sa tindahan na lang daw, sa sari-sari store na lang daw binibili ang ipinagbabawal na pulburon dyan, no? Kaya, kung sa tindahan na lang binibenta o nakakabili ng droga dyan sa Albuera, malaki akong problema ng ano dyan, mayor. Kasi anong ginagawa ng mga pulis mo? Kanino ba nagre-report yung mga pulis mo? Ng mga pulis dyan sa lungsod? Sa mayor, siyempre. Kung walang direktiba ang mayor o kung pinipigilan yung paghuli sa ganyan, talagang paghihinalangan na involved ka dyan. Ganun lang kung kasimple yun. Kasi kung hardliner ang local chief executive sa illegal na droga, tatrabaho talaga yung mga pulis. No? Pero kung ang local chief executive talagang sila pa nagsusupply sa mga tindahan, malaki po problema natin dyan. Dito sa bahagi ng video natin na to, dumako naman ho tayo. Dito kay dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, pakinggan ho natin ang punto de vista niya. Kaugnay ho dito sa mga magkakapamilya no, na tumakbo sa politika, yung tipong porket mainit ang pangalan nila, talagang may name recall sila, ayaw na ho nilang umalis sa kapangyarihan. Pagkatapos nila anak, pagkatapos niya tatay, asawa, anak, pamangkin, lahat na lang ho. Ito, pakinggan nyo.
Katatawag lang ni Presidente Duterte just before we started. Siguro 5 minutes ago. Mm. Sabi ko, magpuprograma ako. O ano, naka-decide na ba tayo? Kaya, pinag-iisipan ko pa kung tatakbo ba ako o hindi. Alam mo, eto nakikinig ang ating taong bayan. Sabi ko po sa kanya, tumakbo kang senador, Ginoong Pangulo, sapagkat hindi matitigil yan hanggat wala kang posisyon. Kailangan senador talaga, national position. Para pag nandun ka sa Senado, mababantayan mo yung mga galaw ng mga kapwa mo senador sapagkat ikaw ay abogado. Abogadong magaling. Matuturuan mo sila. Pangalawa, yun ay barometro kung tinatanggap ka pa ng taong bayan. Sa tingin ko naman magna-number 1 ka. In fact, inumpisa na. Kagabi sa vlog ko, talagang ang daming, takbo na sir, takbo na si Presidente Duterte, sama kayong dalawa. Loko na. Sabi ko, siya lang ang tatakbo. O diba? Inaabangan ng taong bayan kung tatakbo siya. Hanggang 8 yan. Kaya ang daming media pupunta doon sa Manila Hotel. Inaabangan yung mga magfa-file, maghahain. Correct. At kahit Alam nyo karamihan dun sa mga media na nakaabang doon sa Manila Hotel, inaabangan lang ho talaga ang mga Duterte kung ano magiging galaw ng mga Duterte. Kalma, dadating ho tayo dyan, aabot tayo dyan. Alam mo, sabay-sabay magpalyan. Kung Marcoleta, Attorney Vic, o Mayor Baste, Tatay Digong, di napakagandang ano nun. Sa iisang frame, nandun lahat ng mga idolo natin. dito sa ating programa, Attorney Sal, lagi nagko-comment yung taong bayan patungkol sa ikaw mismo, yung pagpa-file mo, hindi lang kaya former President Rodrigo Duterte. And yung mga Duterte, diba, inaabangan din ang pagpa-file nila sa Davao City. Pakinggan natin ang mga punto de vista nitong si Attorney Sal sa mga tumakbo, nag-file na ng kandidatura nung mga nakalipas na araw. Mahirap, yung mga plataforma nila na para po sa kapakanan na ating ng taong bayan, sana daw po, Attorney Sal, ay hindi lamang po hanggang entablado. Ito dapat po daw ay marinig, hindi lang marinig, maramdaman na ating mga kababayan, Attorney Sal. Hindi lang yan. Natatawa nga ako yung mga salita Ay. nila pang-executive Gobernador, hindi nila alam kung ano yung tinatakbuhan nila. Yung isa naman, baka naman masaktan pag sinabi ko, pati yung anak niya, sinusulong. Wala namang kaalam-alam din sa lawmaking. Bakit pa kayo ganyan? Huwag ganon. Sino ba yung may anak dyan? Basta ako, kung iba man ang tinutukoy nitong si Attorney Panelo, basta ako, yung Camille Villar, di ho tayo doon. Di ho tayo sold doon, ika nga. Sa bagay, nakapag-training na ata ho siya sa House of Representative magaling na ho siyang maging magpaka-crocodile, kaya siguro ready na siya para ibang klase, no? Itong mga Villar na to, oo. Maawa naman kayo sa bayan natin, Diyos ko. Kaya nga gusto ko naman, abolish na lang yan Kaya nandun ako gusto akong patakbuhin, pero gusto ko naman i-abolish. Talagang hindi ko na malaman kung anong gagawin. Kaya hinahanap-hanap ko si Franco para sabihin, hi, Grandpa, hi, nako, Grandpa. Ay, nako, Attorney Sal. Samantala, Attorney Sal, hindi po nababahala si Senator Bongo at Bato de la Rosa sa kanilang kandidatura sa kabila ng mga isyu na kinakaharap ng mga Duterte at ng mga kaalyado nito. Ayon sa dalawang kaibigan ng dating Pangulo, hayaan ng taong bayan na siyang magpasya. Samantala, patuloy namang hinihikayat ni Senator Robin Padilla si dating Pangulong Duterte na tumakbo sa pagkasenador. Ay, ito, Attorney Sal, ang tanong. Hanggang kailan daw maririnig ang matamis na oo ng dating Pangulong Duterte? Malapit na. Malapit yung oo. Conjugal ba daw yung oo niya at oo mo, Attorney Sal? Malapit. Pag tumakbo siya, siguradong aalalayan natin yan. Naks naman. Iiwan mo ako kung ganon, Attorney Sal. Magiging busy ka. Pa lang to, Attorney Sal. Wala pa yung Pasig. Sa Quezon City ata, wala naman yatang kalaban si Mayor Joy, if I'm not mistaken. Uy, yung friend mo sa Malabon, yung mga malapitan ng kakalabanin. Ano masasabi mo sa local elections, Attorney Sal? Magiging din, makulay? Una-una, napansin ko, hindi na-interview si Manny Lopez. Manny Lopez, dating congressman yan.
At tumatakbo ngayon kung siya bumaba siya. O magaling yun. Anak ni Mayor Mel Lopez natin. Tapos yun naman saan yan? Yung sa Caloocan. Nako, wala. Pupulutin niya sa basurahan. Hindi man Yung, lang sa kangkungan, sa basurahan talaga. Wala yun eh. Rejected ng ilang beses yun eh. Wala yun. Pero gagamitin ko na yung word mo. Attorney Sal, may Pupulutin. nag-text. Ha? May nag-text. Saan daw siya kumukuha ng lakas ng loob at kapal ng mukha na tumakbo kahit ilang beses na doon natalo? Kasi yun na ang kanyang karakter eh. Karakter. Talunan. Well, gusto ko yung malakas si emotional quotient niya, Attorney Sal. Pero Attorney Sal, between Mayor Esco and Mayor Lacuna, ano ang assessment mo dun sa labanan na yan ng former Talaga and incumbent mayor ng Manila? Palagay ko, yung mga tao doon, kilala nila pagkatao ng dalawa. Kaya sila na ang humusga dahil pareho nila nasubukan eh. Ang magiging ano lang dyan, sa tingin ko, mga tao, titingnan nila dahil pareho naman sila nagsiservisyo eh. Pareho sila may mga programa. Ang titingnan nila ngayon, sino ba? Kumita ba? Kumita ba sa personal habang sila naging mayor. Sapagkat ibig sabihin, may corruption ba? Kung may corruption, pagpipilian nila yung walang corruption. Uy, Attorney Sal, magkakaroon pala tayo ng bisita kasi yung South Korean president. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Kung di nyo pa napanood ang video na to, click lang. Maraming salamat po mga kababayan. Mahalin natin ang Pilipinas.